Okay, BIR books of accounts na kailangan for services non-BAT. So, una is yung ating 14 columns for cash disbursement. Okay. Tapos, yung 10 columns yung ginamit ko sa sa cash receipts. Okay. Tapos, syempre yung ating ledgers and yung ating journal. So, ginamit ko dito is yung Valiant. Makapal kasi siya. May UV lamination. So, tawag doon, splash proof yan. Tapos, makapal yung niya, makapal yung mga pages na ginamit dito. So, pang long lasting. Valiant, baka naman. Okay, regarding sa QuickBooks applications, no, for non-BAT and services, yung mga freelancers, kailangan natin mag-comply with the BIR. So, tuturo ko sa inyo kung paano siya gawin sa QuickBooks, no. So, makaka-generate tayo dyan ng profit and loss, trial balance, balance sheet, okay, saka yung mga chart of accounts natin. Dito na rin natin gagawin yung ating mga transactions, i-record natin yung ating sales, purchases, lahat i-record natin kay QuickBooks. Tapos, automatic, lalabas siya sa ating, meron tayong 4 na libro, no, para sa mga services na non-BAT. Cash disbursement book, okay, 14 columns yan. So, ayan, 14 columns. So, lahat ng ipopost mo kay QuickBooks, automatic ma-generate dito. Okay? Sales, cash receipt books. Okay? Dito naman. 8 columns lang yung kinamit ko dito. Okay? Ito yung style niya. Ledger. Okay? So, yung debit and credit na general ledger. Okay? And then, yung ating general journal. So, yung 4 na libro na yan, ito yung sinusulatan. So, kung gusto mong mag-apply ng loose slip, walang problema. Mag-send ka lang mag-request ka lang ng affidavit of loose slip sa BIR, oh. Sa tawag doon sa mga gusto pa ring magsulat, walang problema. I-print mo lang 'to, sulat mo. Kung ano yung pagkaka-arrange dito, yun na rin yung magiging yun na rin yung isusulat mo sa books of accounts. Hindi mo na kailangan masyado mag-isip. Copy paste na lang, no? Kokopyahin mo na lang. Okay? So, start natin sample, no? So, sample natin mag-general journal. Okay? General journal tayo, journal entry 1. So, ano siya, start tayo ng October 1. Initial capital. Initial capital natin sa capital. Yan, owner's capital. So, yan. Let's say, 50,000, 50,000, tapos, siyempre, 100,000. Okay? Initial capital. Okay? Initial investment. So, ganyan. Tapos, kung gusto mo nung itag kung sino yan, si Marie Chris yung nag-deposits. So, ganyan. Save ko lang. Okay? On October 1, nag-post ako ng journal entry. Okay? Once na na-post ko yung journal entry, lalabas na yan sa ating general journal. Okay? Refresh ko lang. Palitan ko ng date. Okay? Ang date ko is 2025 na October. Para lumabas siya dyan. Okay? Ayan. So, debit, cash, debit, cash on hand, and then cash on bank, cash on hand, tsaka yung initial capital. So, ito na rin yung susulat mo sa journal entries, sa books of accounts. Okay? No need na pag-isipan pa kung ano. Okay? Sa general ledger, syempre, magkakaroon na rin yan. Once na generate natin yung general ledger, okay? Ayan, lalabas na dyan. Initial capital, 50K. Tapos yung cash in bank, 50,000. Okay? Cash on hand, 50,000. Owner's capital, 100,000. Okay? Siyempre, wala pa tayong cash, receipt books, and disbursement books. Kasi journal entries pa lang yung pinasok. Pero, ang kagandahan dyan, lahat ng ginagawa mong posting sa QuickBooks, no? Lahat ng ginagawa mong posting sa QuickBooks is generated na yan dito. So, kung halimbawa, ang affected niya is balance sheet, ito na yung report na i-present mo balance sheet mo. Okay? Palitan mo lang ng date. Okay? So,
Ano yan, mula lahat ng transactions mo, purchases, okay? Yan. From purchases, ipopost mo lang yan kay QuickBooks. So, mag-try tayo mag-post ng purchases. Ayan, halimbawa, office warehouse. Bili tayo ng office supplies. Okay? Office supplies natin is 1,000. Okay? So, office supplies. Ayan, binili. Tapos, maglagay tayo ng purchases voucher. Okay? Pwede tayo maglagay dito ng bill informations. Okay, save natin. Kung mapapansin mo, ang posting niya dapat papunta sa journal. General journal. Okay? Kasi yan lang yung box na isusulatan natin. So magsusulat dapat tayo sa general journal. Pero dito hindi na. Okay? So papasok na diyan yung accounts payable 1,000, office supplies expense is 1,000, and then office supplies na tagging. So and then affected na rin diretso na yan sa financial statement, mga kaibigan. No? Diretso na yan. Profit and loss, ayan. Office supplies expense, 1,000. Okay? Ganon din sa sales. No? Pasok tayo, sample tayo ng sales. Okay? Sales. Yan. And then service item, repair service, halimbawa ay 5,000. Okay? And then, maglagay tayo ng memo. Okay? Service, repair service. Okay? Save. Tapos, pupunta tayo sa financial statement. Okay? Report, financial statement, profit and loss standard. Lagay natin yung October 31. Okay? Nandun na siya. 5,000. Automatic. No? Automatic, meron ka ng financial statement. Automatic, meron ka ding journal entries. Diba? Uma-update na yan. Automatic, nag-update na rin sa general ledger mo pagka ni-refresh natin yan. No? Yan. Yan, no? Sales. Expenses. Diba? Automatic, ito na yung kailangan mo for the BIR bookkeeping. Tapos, you can generate that sa Excel. Okay? Pwede mo siyang i-generate sa Microsoft Excel. Okay? And then, pwede mo din siyang i-print kung gusto mo siyang i-print. Ito. Print. Okay? So, yan. And then, yan, may zoom in, zoom out dito. Kung gusto mong, kung nalilitan ka sa mga font niya. Okay? Tapos, pwede din naman na mag-hover around. Okay? So, yan. Kung paano siya ginagawa sa QuickBooks, tuturo ko po sa inyo yung pinaka-detail na instruction. Pero, possible po na itong 4 books of accounts, okay, gagawin natin kay QuickBooks yung operations, yung posting ng mga transactions, as if na nagre-record tayo ng ating transaction. Purchases, sales, journal entries, pag-receive ng payments. Ayan, mag-receive tayo ng payments. Receive tayo ng payments. Okay? Syempre dito yung service. Dati, official receipt yung ginagamit. Ngayon, service invoice yung binibigay. No? So, wala naman ako magagawa dyan. Yun yung nilagay ni BIR. Service invoice yung binigay niya. Okay, kaya ayan yung ilagay natin. So, and then, pasok natin siya sa cash in bank. Okay? Nagbayad si customer ng 5,000. Okay? Save natin. Tapos, tignan natin dito sa may balance sheet natin kung gumalaw. Balance sheet. Ayan. Nagkaroon siya ng balance sheet. Ano? Gumalaw yung balance sheet natin. Automatic. Tapos gumalaw din yung financial statement natin, syempre. Tapos, punta tayo sa ating books. Automatic din yan, syempre. Cash receipt books yun, di ba? Tapos, i-refresh lang natin. Palit natin yung date. Lagay na, natin, generate natin. Syempre, lalabas na dyan yung informations nun. Ayan, no? Okay? So, ito yung pinagbayaran. Ito yung tawag doon, reference na payment. So, ganun lang. No? So, possible yan. Sige, pagganahin na rin natin to cash disbursement. Kasi na-testing natin tong general journal. Dito naman tayo sa cash disbursement. Sa cash disbursement naman, pasok tayo ulit sa QuickBooks.
QuickBooks natin gagawin yung mga transactions, no? Unahin mo natin pay bills. Bayad tayo. So, bayaran natin to si Office Warehouse kasi may utang tayo sa kanya, no? So, check. Okay, bayaran natin. Assign natin ng check number. Yan. Lagay natin ng CV, app, payment voucher. Yan. So, yan. So, nagbayad tayo ng, yung inutang natin na accounts payable natin na binili kanina na office supplies, binayaran natin, no? So, dito naman sa ating cash disbursement voucher, automatic din yan, syempre. Palitan lang natin ng date. Ayan. Lalabas na dyan yung mga informations ng ating cash disbursement voucher. Okay? Ayan o, office supplies, office warehouse. Okay? Payment voucher, 1,000 sa cash na bawas. And then sa debit naman yung ating accounts payable. Kung ano yung binayaran mo dyan, bumili ka ng asset, nagbayad ka ng payment sa salaries, dyan yan mapupunta. So, mapapabilis ang buhay ng mga bookkeepers natin paggamit itong QuickBooks and yung ating ginawang tawag doon for books of accounts. Pwede din namin i-customize to for tawag doon Batable. So, this video kasi ginamit natin for the freelance non-BAT customer or mga non-BAT na mga tawag doon companies. Okay, mga service companies. So, dadali na yung buhay ninyo. So, I hope na magamit nyo to soon. Thank you!